medyo nakita ninyo kung ano yung trabaho namin dito sa Senado. At nung pupunta na ako dito, akala ko tapos na ang aking ang gagawin ko sa floor. Pero nasimula ng isang diskusyon tungkol sa mga distrito ng Congress. Baka yung mga ibang senador may mga balak dahil palapit ng 2016 election. Kaya sila rin nililiwanag yung mga issues. But anyway, ako'y natutuwa na nakarating kayong lahat dito. At siguro meron na, parang since mga barangay chairman ang nandito ngayon, mapag-usapan ang mga iba't ibang issue na hinaharap ng the Committee on Local Government. Bukod sa yung mother ko ay isang waray, ako ay chairman ng Committee on Local Government at yung mga issue tungkol sa lahat ng mga local government units ay napupunta sa aking committee at meron kami mga pinag-aaralan ng mga proposed bills para tulungan ang ating mga barangay officials. Siguro nauuna rito yung aking batas, proposed bill, hindi pa batas, proposed bill para sa retirement and death benefits ng ating mga barangay officials. Dahil ito ay bilang unang-una pagkakilala sa importansya ng ating mga local government officials at ang ating mga barangay officials, pati na rin ang mga volunteers. Dahil bilang governor, nag-governor ako ng Ilocos Norte ng 3 terms, talagang naramdaman ko na kung wala kayo, kung wala ang barangay officials, isama ko na rin dyan, kung wala ang mga barangay volunteers, wala kaming halos na magagawa bilang gobernador, bilang mayor. Kasi kayo ang nagbababa ng serbisyo na galing sa gobyerno sa taong bayan. At kayo rin ang nagdadala sa amin ng inyong mga pangangailangan at kayo'y nakakaalam na pagka meron mga proposal ng mga project, ay lagi kaming nakikipag-ugnay sa ating mga barangay officials dahil kayong nakakaalam. At kayong nakakaalam kung ano ba talaga ang mga pangangailangan. Kung tama ba yung aming iniisip na project o yung iniisip na programa, ito ba'y talagang makakatulong. Kaya ngunit pag tinitingnan natin, hindi mag-qualify ang barangay officials at volunteers sa GSIS. Dalawang dahilan. Number 1, 15 years ang unang requirement. Pangalawa, hindi kayo tumatanggap ng sweldo. Tumatanggap kayo ng honoraryo. Kaya hindi kasama. Kaya naman, siguro masasabi ko, ang dami-dami namin pinapagawa sa inyo at hinihingi sa inyo na kayo, ang lagi kong ginagamit na expression, frontliner talaga kayo ng gobyerno. At kung nakapagserbisyo kayo sa gobyerno at natulungan ninyo ang inyong mga barangay, ay dapat naman kapag nag-retire na at nagbigay ng serbisyo, ay dapat kilalanin naman natin at bigyan natin ng benepisyo ng hanggat kaya ng gobyerno sa ating mga barangay officials and volunteers. Ngayon, yung proposed bill ay para magkaroon ng retirement benefits lahat ng barangay officials mula sa barangay chairman hanggang sa lahat ng barangay volunteer workers. Kasama na dyan, daycare, yung lupon, yung barangay health workers, I'm sorry? BNS, tapos lahat ng volunteers nakasama dito. Ang proposal namin ay kukunin yung pondo hindi sa era ng local government. Hindi ba? Ang hatian dyan ay 40% sa local government, 60% sa national government. Ang ginawa naming source of funds ay manggagaling sa 60% ng share ng national government. Bakit po ginawa yun? Dahil alam ko, dahil naranasan ko yan, kulang lagi ang pondo ng local government. Kung babawasan pa natin, masyado nang mahirapan ang ating mga local executives at yung kanilang mga initiative ay hindi nila magagawa. So,
kukuha tayo imbes ng 1% of the 60% share ng national government. At ito ay ang gagamitin para sa benefits. More or less, hindi pa final yung number kasi kakalkulahin pa. Ang barangay chairman, ang pinakamalaking makukuha, 100,000 hanggang sa barangay volunteers, 50,000. So yun ang aming pinopropose. At siguro naman kayong mga barangay officials ay pwede naman ninyong suportahan ito at ipalaman sa inyong mga local executives na suportahan ito para maibigay na natin sa ating mga barangay officials. So with your support ay magkakaroon na tayo ng health benefits para sa barangay officials and volunteers. Ang isa pang aming linalakad ay, eto sinasabi ko linalakad dahil hindi batas ang aming ginagawa, kung hindi linalakad namin ang pangako ng local government code na ang barangay officials ay magkaroon ng health insurance. Ngayon, dati, tinanong namin, bakit nakalagay sa local government code na ang barangay officials, yung family insurance, ay dapat binibigay bilang benepisyo ng gobyerno. Pero, mula nung nasulat, mula nung naging batas, ang local government code, hindi pa nangyari ito. At hindi pa naramdaman ng ating mga barangay officials yung pinapangako nga ng local government code. Tinanong natin sa PhilHealth, bakit ganito? At sinabi nila dahil nung nakaraan ay hindi kaya ng PhilHealth dahil konti lang ang pondo nila. Ngayon, dumami na ng gusto ang kanilang pondo dahil tinaasan yung tax doon naman sa aking kabilang pinanggalingan, yung tinatawag na sin tax sa tobacco at sa alcohol at sa alak ay tinaasan, yung na-kolekta ay dinala sa PhilHealth for health insurance. So sinasabi namin, malaki na ang pera ngayon na hawak ng PhilHealth, baka kaya nang ibigay yung benepisyo na ipinangako natin sa batas. Pangalawa, yung nakapangako rin sa local government code, yung scholarships para sa anak ng mga barangay officials. Pareho ito, nung insurance, mula nung naging batas ang local government code, ni minsan hindi pa nangyari ito. Kaya ito yung pinag-aaralan. Dahil may konting problema doon tungkol sa scholarship. Dahil ang tinatanong sa amin, ilan? Kung hindi naman pare-pareho ang laki ng pamilya, yung iba, isa lang ang anak, yung iba, 5 ang anak, sino yung bibigyan? Lahat ng anak, yung una lang, yung dalawa, yung tatlo, yun ang nagiging diskusyon sa ngayon. Pero ipapagpatuloy namin yung sinasabi ko, yung paglakad nitong mga benepisyo na ito para naman, kasi dito sa national level, kung minsan talaga nakakalimutan, kung gaano kahalaga ang ating barangay health workers, ating barangay volunteers, ang ating mga barangay officials. At gaya ng lagi kong sinasabi, hindi lamang sa larangan ng serbisyo, kundi pati na sa larangan ng politika. At marami kaming mga pagkandidato marami kaming hinihingi sa inyo, at marami kaming pinapagawa sa inyo. Dahil kayo ang pinakamalapit sa tao. At kayo yung nakakakilala kung ano ba talaga ang sitwasyon doon sa lugar ninyo. So, with all those, kung minsan nalalagay pa kayo sa alanganin, meron mga meron talaga nagiging delikado ang kanilang sitwasyon dahil nga sa pagtupad ninyo, ginagampanan ninyo yung inyong katungkulan bilang barangay officials. At ito ay dapat na malaman at maramdaman at kilalanin ng ating mga national elected officials. Dahan-dahan ay ginagawa namin ito, pero sa ngayon napakahirap dahil itong administrasyon nito ay ang kanilang polisiya ay unahin lagi ang national government. At kung hinuhuli, kung may pondo na pwedeng pumunta sa local at pwedeng pumunta sa national, laging kinukuha ng national ngayon. Alam naman ninyo yun. You know about that. Lahat ng savings natin kinukuha.
pati yung climate, calamity fund, pag hindi nagamit, kinukuha. Tapos, pati yung mga project, pagka Pebrero, Marso pa lang, savings na, kinukuha. Kaya naman, kailangan natin palitan ang kanilang pag-iisip at dapat na maramdaman, malaman kung napaka-importante. Palagay, kasi ibang bansa, halimbawa, ang ERA sharing, baliktad, mas malaki ang sa local kaysa sa national. Kasi ang national, maraming pagkukuhanan ng pondo. Ang local, kaunti lang. Kaya kailangan masuportahan. So, ito yung aming mga ginagawa dito sa Senado, sa Committee on Local Government, para sa ating mga local officials, para sa ating mga barangay officials. At sa tulong ninyo at sa suporta ninyo, ay magiging batas itong aming mga proposal na ito.